Habang sinisimulan ni LeBron James ang mga huling yugto ng kanyang karera, inaasahan na si Anthony Davis ay magkakaroon ng mas malaking papel sa Lakers. Sa ngayon, nilalayon ni GM Vice Presidente Rob Pelinka na gawing mas madali para kay Davis sa pamamagitan sa pagsunod sa kanyang gusto na magkaroon ng mas malaking presensya sa loob ng court. Isang bagay na malinaw na ipinahayag ni Davis sa Lakers ay ang kanyang kagustuhang maglaro kasama ng isa pang big man ng mas madalas, ayon sa ulat ni Dave McMenamin ng ESPN sa kanyang pinakabagong artikulo. Manipis ang lineup ng Lakers habang papasok ang season dahil inaasahang mawawala si Christian Wood nang hindi bababa sa 8 linggo. Matapos ang kanyang kaliwang tuhod na naoperahan, kaya't si Jackson Hayes at ang two-way player na si Colin Castleton ang natitirang mga healthy na sentro sa kanilang roster. Naglalaro si Anthony Davis bilang point guard noong bata pa siya hanggang sa nagkaroon siya ng biglaang paglaki noong high school na umabot siya ng halos 7 talampakan ng taas. Sa NBA, nagsimula si Davis bilang power forward bago nagkaroon ng 3-point explosion sa liga na nagpilit sa kanya na maging sentro. Sa kasaysayan, mas komportable si Davis sa posisyon ng power forward. Ngunit handa siyang maglaro sa labas ng kanyang natural na posisyon para matulungan ang Lakers na manalo. Sa ilalim ni Darvin Ham, karamihan ng oras ni Anthony Davis ay ginugol bilang sentro habang si LeBron James ay tumatakbo bilang point guard. At sina Rui Hachimura, Austin Reeves o D'Angelo Russell ang nasa perimeter. Bagaman, nakatulong ang karagdagang floor spacing sa opensa. Kulang ang Lakers sa sapat na shooting upang ganap na mapakinabangan ito at hindi nila nagawang punan ang kakulangan sa depensa. Ngunit ngayon, sa pagkawala ni Darvin Ham at si JJ Redick na ang papalit, gusto ni Davis na magkaroon ng mas maraming oras kasama ang isa pang sentro sa loob ng court upang mas makapaglaro siya ng maluwag at may hawak ng bola. Kasama ang ibang malalaking manlalaro, pagkatapos ng lahat, pinangunahan ni Davis ang Lakers sa kanilang kampyonato noong season 2020. At naniniwala siya na ang katulad na estratehiya ay maaaring ibalik sila sa magandang posisyon sa Western Conference ngayong season. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung aling player ang kayang makuha ng Lakers. Alam na natin ang posibilidad ng Lakers na kunin si Jonas Valanciunas, ngunit may iba pang mga sentro na maaaring pagpilian sa makatwirang halaga tulad nina Wendell Carter Jr., Mitchell Robinson o Steven Adams. Sino man ang makuha ng Lakers, kailangang isang manlalaro ito na babagay sa estilo ng laro ni Davis at tutulong sa kanyang mga kahinaan. Sa limitadong mga asset, maaaring maging imposibleng makuha ng Lakers ang tamang trade. Ngunit gagawin ni JJ Redick ang lahat para mailagay ang kanyang mga manlalaro sa posisyon para magtagumpay. Bilang bagong mukha ng prangkisa at kanilang kinabukasan, kailangang masiguro na masaya si Anthony Davis para magkaroon ng tsansa ang Lakers na maiwasan ang sakuna. Sa malalakas na kalaban tulad ng Timberwolves, Nuggets at Mavericks na mas pinalakas pa, hindi pabor ang pagkakataon para sa Purple and Gold ngayong season, ngunit may natitira pa ring pag-asa para sa isang upset. Habang patuloy na nagsusumikap sina Davis at LeBron James na panatilihing kompetitibo ang Lakers, magsusumikap din sina Rob Pelinka at ang kanyang team na maghanap ng mga paraan para mapabuti ang team. Kung may makitang makatarungang oportunidad, hindi magdadalawang isip ang Lakers na magbago ng estratehiya at buuin ang kopo ng tutugma sa kalakasan ng kanilang mga pangunahing manlalaro. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ayon sa NBA Insider na si Sam Amick ng The Athletic, interesado ang Golden State Warriors na idagdag si Jimmy Butler sa kanilang roster. Si Butler, na kasalukuyang naglalaro para sa Miami Heat, ay magiging isang unrestricted free agent sa susunod na off-season kung tatanggihan niya ang kanyang player option para sa 2025-26 season na inaasahang ito ang gagawin niya. Magiging free agent si Jimmy Butler sa susunod na summer.
sabi ni Amick sa The TK Show. Hindi siya nagkaroon ng extension. Interesado ang Warriors at malamang gumawa na ng ilang tawag sa Miami. Kailangan ng Warriors ng isa pang star player matapos mawala si Klay Thompson na lumipat sa Dallas Mavericks ngayong offseason. Natalo ang Heat sa Boston Celtics sa unang round ng 2024 postseason sa loob ng 5 laro. Hindi nakapaglaro si Butler dahil sa injury sa tuhod. 6 na beses nang naging all-star si Butler at nag-average siya ng 20.8 points, 5.3 rebounds, 5.0 assists, 1.3 steals, and 0.3 blocks in 60 games last season for the Heat, while shooting 49.9% from the field, 41.4% from beyond the arc, and 85.8% from the free throw line. Sa kabuuan ng kanyang karera, nag-average si Butler of 18.3 points, 5.3 rebounds, 4.3 assists, 1.6 steals, and 0.4 blocks with the Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, and Heat. Napabilang na siya ng 5 beses sa All-NBA teams at 5 beses sa All-Defensive teams. Ipinahayag ni Butler na gusto niyang magkaroon ng extension mula sa Heat ngayong summer, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos hindi mag-alok ang Miami ng kontrata. Ayon kay NBA reporter Barry Jackson ng The Miami Herald. Ngayon, plano niyang tapusin ang kasalukuyang season ng walang extension at magiging free agent siya sa summer 2025. Hindi umabot ang Warriors sa playoffs noong last season matapos silang matalo sa play-in game laban sa Sacramento Kings. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Tiyak na may trade na paparating kung ayaw nang maulit ng Warriors ang hindi makaabot sa playoff. Sa kabilang balita naman, kamakailan, dinala ni iShowSpeed ang kanyang tour sa South Asia sa Pilipinas. Habang naroon, naglaro siya ng isang pick-up game kasama ang isang batang tagahanga. Sa kasagsagan ng laro, nagulat si Speed nang makross up siya ng bata gamit ang isang ankle-breaking move at nag-drive ito papunta sa basket para sa isang madaling puntos. Nakakatawang idinahilan ni Speed na madulas ang sahig kaya siya nadulas. Nakakagulat ang eksenang ito dahil kilala si Speed. Bukod sa pagiging isa sa pinakamalalaking streamer sa buong mundo bilang isang mahusay na atleta. Sa maraming pagkakataon, pinahanga niya ang mga fans sa kanyang mga kakayahan sa atletika. Kaya't nakakatuwa nang mapahiya siya sa harap ng isang batang fan sa Pilipinas na marahil ay nagpapakita rin ng pag-usbong ng basketball culture sa bansa. Malaking tagahanga ng NBA si iShowSpeed at kamakailan ay tumulong sa pag-host ng Impulsive Podcast kasama si Logan Paul kung saan naging guest si Kevin Durant. Sa episode na iyon, tinukso pa ni Durant si Speed. Ang national team ng Pilipinas ay kinakatawan ng isang NBA star, si Jordan Clarkson. Kamakailan, nagpahayag din ng interes si Kyle Kuzma na maglaro para sa Pilipinas kung sakaling hindi siya bigyan ng pagkakataon ng Team USA na makalaro sa international basketball. Marahil ay makakakita tayo ng malaking ambag mula sa Pilipinas sa susunod na FIBA World Cup o sa Olympics. Masaya ring makita na ang isa pang bansa ay kinakatawan ng ilan sa mga pinakamahusay na players sa mundo na siguradong makakatulong sa paglago ng basketball sa buong mundo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.